Kabayan, ang mga programang tulad ng Science and Technology Community-Based Farm o Rice Integrated Crop Management na itinataguyod ng PCARD ay hindi magtatagumpay kung walang masiglang pakikiisa at partisipasyon ng mga magsasakang nagtatanim ng palay. Ang pinakahaligi ng mga programang tulad nito ay nagtatagumpay dahilan sa pakikiisa ng mga magsasakang tulad ng nasaksihan ng ating alamin sa Barangay Esmeralda sa bayan ng Balungaw sa Pangasinan. Ito ang dahilan kung bakit nagpahayag ng kasiyahan ang PCARD nang maitala ang magandang resulta ng nasabing programa sa nasabing bayan. Napakaganda po ng pagpapaliwanag ng ating project leader na si Mr. Fernando Garcia doon sa sa project. Lahat po ng sinabi niya napatunayan namin na tama naman po. Ang objective po ng project na to ay gustong matulungan ng project ang mga magsasaka na umangat at umani ng malaki sa pamamagitan ng paggamit ng tamang pamamahala ng pagsasaka sa palay tulad po ng seed quality, nutrient management, water management at saka po pest. Sana po sa pagkakataong ito ay ma-meet ng project ang target. Kasi noon siya kinausap ko kanina, tinanong ko po kung doon sa 3 cycle niya, kung na-meet na niya yung target nila na 120 tuwing tag-ulan at 150 tuwing tag-araw. Sana po tulad ng inaasahan ng PCARD ay sana po ay ma-meet nila itong target nila. Wala po kaming hinihingi sa inyo kundi yung data para malaman namin na talagang na-meet ng project yung target tsaka yung objectives. At sa panig ng mga magsasaka, ang mga nangungunang farmer cooperators tulad nina Renato Nava at Rodolfo Camba ay nagpahayag na sila ay lubhang nasisiyahan sa proyektong pinapangasiwaan ng PCARD. Nagpapasalamat po ako sa... Guri kayo, kakatawa kayong tumawit. Tita Kamidya po, nga dato'y tatak, ni Sir Kajere Heronimo po, kinti staff na po. Dagiti kakadwa ka po nga manalon, na imbag nga bigat yung amin. Paspasalamat ka po ta dati nga programa, ka nakadanon dito barangay mi nga Esmeralda. Ta dito po, nakaadalak ito po, may panggap po iti no kasano iti proseso iti gusto nga panagtalon. Ta kumbaga po bagito akpay apo nga manalon nga kunada. Ta manipud apo idi nagintresado ak nga maysak nga nagintres nga agdengeg kuno agiskwela iti daytoy. Imbagada mo tapo nga nonya pa jagad adal isupay mo tinaggalas ti pagay na. Challenge kanyak mo da japaw. Iso nga inaramid ko mo tapo iti kabalak, sinurot ko apo iti insursuro da Madam Lemay, no kasano apo iti gusto nga panagtalon. Kasdi pa nagpili iti di kalidad nga binay, panangisagana iti daga, no talunin apaw. Sinurot ko dahi apo, nagdakkel iti nagbaliwan na kumpara iti agtaltalonak nga kunada, garaw riki nga kunada apaw, nga panagtaltalon. Rod, anong pagkakaiba nito sa dati at saka sa ngayon? Sa yield? Sa yield po ay mas mataas. Kung baga mas marami ang naaani namin sa bagong binhi po. Anong pagkakaiba? Gaano karami yung sinabi mong mas mataas ang ani? Sa dati? Sa dati po, Okay. yung kalahating hektarya ko, umaani lang po ako ng 50 bags. 50 bags, okay. Opo. Tapos? Tapos nung tinamnan ko po ng galing sa Perrice, umani po ako ng 60 po. 60. 60. Oh, so merong 10 bag na diferensya. Opo. Sa palagay mo, dun sa half hectare mo na yan, okay na yan? Okay na rin po kasi sabi ko nga nung una umaani lang po ako ng
45, 50, ganun. Ngayon umani na ako ng Mas mataas pa. mas mataas pa. Okay, doon sa ginagawa mo ngayon at saka yung ginagawa mo nung una, mayroon bang pagkakaiba sa mga teknolohiya at saka doon sa paglalagay ng mga inputs na kagaya ng chemical at saka ng fertilizer o abono? Malaki po ang pagkakaiba kasi nung di pa kami naturuan na yung key chicks na sinasabi, inaaral sa amin, yun na lang ang hindi namin alam kasi noon na ganito pala, ganyan pala yung pagtatanim, parang mas malaki yung ani. Ganun po, yung... Talagang may mga checking process tinitingnan nyo mabuti. Opo, kasi... Yung bang pagiging leader mo, merong bang mga kasama kang mga magsasaka sa inyong samahan? Opo, marami kami po. Yung sa association namin, group of farmers, mayroong nung una po, mayroong kaming 41 farmers. And then, yung bang 41 na yan, nakinabang, at saka nasisiyahan doon sa kanilang ginagawa. Opo siguro kasi yung mga farmer, mga kasama namin farmers po na naka-benefit dito nga produkto po, inisa-isa naman namin na tinignan yung mga tanim nila. Ganon. At nagresulta naman na maganda naman. Maganda naman sir yung nakikita namin na resulta. At tulad ng ating nabanggit, ang programang ito sa pagtatanim ng palay ay ipinaiiral din sa iba't ibang panig ng kapuluan, sa Luzon, sa Kabisayaan at sa Mindanao, upang Anang Picard ay tularan ng iba pang magsasakang nagtatanim ng palay. Science and Technology Community-Based Farm on Rice Integrated Crop Management sa bayan ng Balungaw sa Pangasinan. Rice Production Program na pinangangasiwaan ng PICARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Ang lahat ng ito kabayan sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan ukol sa mga matataas na uri ng baboy sa ating dagdag kaalaman sa loob lamang ng ilang saglit.
Alam ba ninyo kabayan kung bakit tanyag ang baboy sa mga bansang tulad ng China? Ayon sa ulat, the pig is the last of the 12 animals in the Chinese zodiac. Ang baboy sa mga Chinese ay kumakatawan sa kaligayahan, pagiging tapat, swerte sa buhay kabayan at pananagumpay, at kasiglahan ng isang lalaki. Kung kaya't hindi nawawala ang karne ng baboy sa anumang pagdiriwang, sa hapagkainan at pag-aalay ng mga ito. At sa Pilipinas, ang baboy ang isa sa pinakatanyag na alagaing hayop kung hindi man pinakatanyag. Marami kong magbigay ng anak kaysa ibang hayop. At sa karne nito na iluluto sa iba't ibang paraan. Sa Pilipinas, dahilan sa katanyagan ng pag-aalaga ng baboy, maraming lahi ang naipasok sa bansa. At karamihan sa mga ito ay nagbibigay ng hanapbuhay at magandang kita sa mga nag-aalaga. Kung kaya't ang mga tanyag na breeder farms ay hindi nauubusan ng mga matataas na uri ng baboy. Christine, na pwedeng, anong pinakamaganda magpunta ro sa John and John Farm sa Makamot, Binangonan, Rizal? Usually Monday to Saturday open naman ang office, pero pag unavailable kayo at that time, pwede naman mag-arrange ng Sunday na visit. Tapos 8 to 5, maganda habang may araw. Ganun. Pero yun, nabanggit mo yun. Pagka halimbawa may mga estudyante o kaya yung mga, di ba, nag-aaral sa livestock and animal science, etc., gusto nila makadalaw do sa farm nyo, pinapayagan ninyo? Open naman kami, nag-entertain kami noon. Just may letter lang from the school, ganon. Yung letter of endorsement. Yung mga buyer natin, pwede nilang makita yung bibili nilang mga stocks. Opo, mag-text or tawag lang sila sa amin para makapag-appointment kung kailan sila pupunta. Telephone number at saka kung paano ite-text natin. Telephone number 542-7091. Tapos pwede rin mag-text or tumawag sa 0917-522-7568 or sa Sun 0922-843-5851. Kabayan, hindi mawawala sa larangan ng pag-aalaga ng hayop ang baboy. Maraming anak na bigay, madaling alagaan, at hindi kapos sa kaalaman at palagiang may pamilihan. Ang lahat ng ito kabayan sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay mga sagot sa mga katanungan at kahilingan sa ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Okay kabayan, sa ating Q&A, ang unang tanong ay mula kay Dante Malabana ng Cuenca, Batangas. Saan maaaring makakuha ng mga matataas na uri ng kalapati at magkano? Ang maipapayo po natin kabayan, subukan po ninyo ang internet at hanapin ang mga Pigeon Raisers Associations. Tulad po ng contact namin si Mr. Edwin Muli. May mga alaga siyang racing pigeon kabayan. Sa presyo, hindi po natin alam sapagkat iba't iba ang presyo ng mga kalapati. Ang ukol naman sa goat feeds, contact po ninyo ang Goat Department ng CLSU sa lungsod ng Muñoz. Marami po silang teknolohiya doon tungkol po sa kambing. At sa Pangasius mula naman kay Sebastian Moya ng Metro Manila. Sa pakain, marami pong fish feeds na available sa pamilihan. At sa fingerlings at mga kaalaman, may alagaan po ang mga kaugnay ng ating alamin na inyong pwedeng puntahan kabayan para po sa dagdag informasyon. Itong mga Pangasius na ito, ano to? Mga breeder na? Ito ay mga breeder na pwede nang panakin. Ganon. Yes. At mga ilang buwan o ilang taon bago natin makitang talagang maganda nang i-breed ang isang Pangasius. Ang pinakamaaga, 3 taon. 3 taon? Bago sila mag-umpisa magmanganak. So, sa madaling salita, Jimmy, hindi para sa mga ordinaryong mga farmer ang pagbibreed ng Pangasius. Tama po yun, tama po. Medyo matagal ang panahon Ganon. na ipupuhunan nyo para magkaroon kayo ng mature na mga breeder ng Pangasius. Pero sa experience namin, yung 3 taon medyo tamang-tamang panahon na. At sa gastos naman. Ang gastos naman Sa breeding sa breeding, Okay. medyo may kalakihan din, lalo na ngayon na wala tayong masyadong kumbaga dinidevelop pa natin yung technology dito kasi hindi pa tayo, kumbaga ang technology ng Vietnam, hindi rin natin basta-basta nakukuha. At pag sinabi natin na nakakapag-produce tayo ng 500,000 na similya o 1 million na similya, anong ibig sabihin to hanggang makarating ito sa mga bumibili? Ito ay kalahating milyon na readily available na fingerlings na for fish ponds. Ganon. Yes. Mga gaano kalaki ito, Jimmy? Mga 1 to 2 inches. When you say 1 to 2 inches, yan na ba ang talagang may mataas na survival yung rate para sa mga Pangasius? Actually yan, on the average, okay ang survival na niyan. Ganon. Pero maraming trial din tayo na pag mas malalaki ang dinideliver, gaya ng mga 3 inches, mas consistent na mataas ang survival. Ang Pangasius kabayan ang tinatawag nilang Queen Dory. Ito po ang fresh meat ng isda na nabibili po sa mga restoran. Karamihan po galing sa Vietnam. Queen Dory at Pangasius, iisa lamang po kabayan. Q&A kabayan, mula po sa ating palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS,
profitable innovative growing system. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang kasunod kabayan ay mga pagpapakitang gawa ukol naman sa candle making. May kita po sa candle production kabayan at maraming gamit sa undas, anibersaryo, birthday at dekorasyon sa tahanan at opisina. Mamaya po kabayan sa ating GSK pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, ang isang produktong madaling gawin at may bigay na kita at maraming pakinabang ay ang kandila. At ang pinakamaayos na seminar sa candle making ay sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng Ating Alamin. Panoorin po at pakinggan. Pagbuhos mo, dire-diretso, huwag niyong igaganong-ganon. No? Pag bigla ang buhos niyo, magkakaroon ng dent sa ilalim. No? Lalalim siya. Huwag na kayong umalis na. Dire-diretso lang. Okay. Pasan yung Kaya dapat maganda yung dipper nyo, yung pag dinip mo siya, yung diretso lang. Kaya yung buwa lahat. Oo, buwa lahat. Malalim. Tandaan nyo, no? Pagkatapos ng bawat kulay, magpuputi tayo. Yung mga pinaparaffin test, mga nagbaril, ano pa ka? Pero hindi naman ganito kainit. Nasa mga 50 degrees siya. Yung mga ginagamit. Oh, yan mismo. Yung... Okay. Dito, nasa inyo na yan. Ano? Ang pag-carve nito kailangan practice. No? Sa akin, kung ano lang yung alam ko, ayan. Kita niyo yung kulay? Diba? Kung walang white yan, hindi mo mapapalabas yung ganyang kulay. Kasi yung maganda pag nalubog talaga, wala siyang ganyan. Ngayon, bago mo siya i-dip sa tubig, sisilipin mo kung diretso. Diba? Ngayon, diretso na siya. Pwede mo siya i-dip sa Kabayan, kailangan paghandaan po ninyo ang darating na undas o Todos los Santos sa pamamagitan ng mga magagandang kandila. Pwede pa kayong magnegosyo, kabayan. Attend na po kayo sa Candle Making Seminar ng GSK. At ngayon pa lamang, tawag na, kabayan.
Mantabay po kayo kabayan sa ating mga talakayin sa pulong-pulong pangkabuhayan na naganap sa bayan ng Rojas sa Isabela. Tungkol po sa maayos na pag-aalaga ng baboy at iyong nais na matuto ng mga kaalaman ukol sa nasabing alagain. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay kabayan, sa ating pong pagpapatuloy, ang isang masigla at masayang talakayan ukol sa pag-aalaga ng baboy ay naganap sa bayan ng Rojas sa Isabela. Marami po ang dumalo at natuto naman po ukol sa maayos na pag-aalaga ng baboy. Naging very cooperative din ang kanilang alkalde si Mayor Calderon at sinabing ito ay kanyang bibigyan ng tulong upang magkaroon ng hanap buhay ang maraming nag-aalaga ng baboy sa bayan ng Rojas. At sa talakayan, naging masigla ang lahat kabayan. OFW, magsasaka at iyong nais na pumasok sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Ako po si Hilis Teron ng Vera Roas. Ang concerned din ako sir sa nasabi nyo kanina na 4 bags ng sako sa loob ng 4 na buwan. Sa loob ng 4 na buwan, kung kukumpitin natin yung feeds at yung presyo ng baboy na biik, ang ROI kaya papasa tayo sa kikita kaya ng isang nag-aalaga ng baboy. Ang costing po namin, dito sir, nasa 4,000 tayo. 4,000 to 4,500 per head. From pre-starter to grower. Yun ang costing namin. Sa lahat-lahat.
Plus baboy, ang baboy po dito magkano? 2.5. Pasok pa rin. Pasok pa rin. Lalo na kung yung biik po ay manggagaling sa inyo. Mas lako kung kikita ka kung sarili mo yung piglet, kung may inahin ka. No, kasi ang computation pala nila sa pakain, 4,500 hanggang sa benta na. Ako po si Evelyn. Tanong ko lang po kung, kasi kanina pa po na binabanggit nyo about organic. Kung organic po yung... Natural. Hindi, kasi sabi niya kanina, organic po yung corn na pinanggagalingan nung feeds. Bakit po hindi nyo kinoconsidered na organic ang Feed Pro? Bakit po naging natural siya? Kasi po, yung mga ingredient natin na kinukuha sa ibang bansa, ang nakalagay sa certification organic, no? So, pagdating dito sa Pilipinas, yung organic naman natin, hindi naman ganun ka-extreme. No? Hindi naman ganun katindi ang pagpapatupad. Sir, paano yung kung yung inahin po na hindi siya, ang hirap pong ma-detect kung ano yun, naglalandi siya or hindi. Kung isang taon na siya, i-dispose na po ba? Pag di mo silent heat. So yung baboy, paano malalaman na naglalandi yun? No? Meron tayong mga testing na ginagawa. Yung tinatawag back testing. Hawakan mo dito. Pag hindi siya gumibo, pwede yun. No? Baka naglalandi na yun. Sasakyan mo, back riding. Yun, sasakyan mo. Kahit walang heat. Ako po si Mrs. Celia Pakarangan. Ang tanong ko po, sir, kung 4 months ang ipa sa kulungan ng baboy, yung tain ng baboy, ninilinis ba araw-araw? Kasi siyempre ang dumi, may halo na. Paano ang paglinis? Okay. Kanina sa video na walang sound, may nakita ba kayong dinadaspan yung dumi? Yun po yung proseso. Siyempre makikita nyo during that time na overnight, nagpupo sila, kuha kayo dustpan, tapos kunin nyo yung mga dumi, lagay nyo sa sako na nakahang para kung meron mang water content yun, mag-drain. No? Yun po yung proseso. Kukunin nyo lang ho. Para pag natuyo naman yung dumi at nalusaw na yung mga ipa, ilalagay nyo naman po yun sa bermi, sa bulate. Pakain nyo doon. O di kaya gusto nyo, ilagay nyo sa halaman nyo para pataba. Kabayan sa paraang PIGS, marami na po ang nakikinabang. Tuloy, ginagaya na po ito ng ibang mga kumpanya ng feeds. Ang maganda sa PIGS at ang Feed Pro Kabayan at sa palatuntunang ating alamin. Ang pakaing Feed Pro, kagaya po ng ating paliwanag, ay walang halong kemikal, di tulad ng ibang pakain sa hayop. Ang lahat po ay natural kung kaya't makasisiguro kayong lalaking maayos ang inyong alagang baboy. PIGS at Feed Pro Kabayan, tambalan sa pag-aalaga ng baboy. Ang lahat ng ito sa ating extension service ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro.
Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, ipagpapatuloy po natin ang ukol sa Field Day at Field Tour, ukol sa produksyon ng palay sa bayan ng Balungaw sa Pangasinan. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng PCARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, ang naganap na Technology Field Day ukol sa produksyon ng palay na tinawag na Science and Technology Community-Based Farm on Rice Integrated Crop Management, isang proyektong may layuning maragdagan ng kita at ani ng mga nagtatanim ng palay, ay masiglang binalikat ng mga magsasakang nakaugnay ng ating alamin sa bayan ng Balungaw sa Pangasinan. Ang proyekto ay pinangasiwaan ng PCARD at tumutulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan at ang LGU ng lalawigan ng Pangasinan. Marami pong projects na inapprove ng PCARD dito sa Region 1. Kami po sa Department of Agriculture Regional Office kasama ng ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na sasagawa ng mga programa para sa ating pagsasaka ay walang ibang layunin kundi ang mapaganda ang buhay o maiangat ang buhay ng ating magsasaka. At sa pamamagitan po ng ating mga programang ganito na ibinigay ng ating kasama sa PCARD through sa pamamagitan ng Field Rice ay mapapaganda po ang ani o mapapadami ang ani ng ating mga magsasaka. Kaya kailangan po talaga natin na itong mga technology demonstrations o itong mga ating technology community-based farm ay may hikayat natin ang ating mga farmers na magtanim ng magaganda at dekalidad na binhi at masunod ang mga tama at makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ngayon po, sa DARFO 1, patuloy po yung ating hybrid high yield technology adaptation o yung ating hybrid seeds na pinapamigay. Ito po ay free galing sa amin pero may grant rollover ang tawag natin dito. Grant galing sa amin, papunta sa LGU, papunta doon sa Farmers Association. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo, lalo na sa pagkaka-implement ng project na to, yung ating STCBF on ICM, ay napakalaki pong bagay ito para sa magsasaka po natin sa bayan ng Balungaw. Ito po ay napapanahon, lalo na ang ating pong hinaharap na problema ito pong sa climate change. Ano po?
Alam na po naman natin na ito ay isang malaking hamon sa ating bansa at hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ito po ay isang napakalaking hamon. Kaya bilang mga magsasaka at nasa sektor po ng agrikultura, ay kailangan din po natin gawin yung ating role dito para matugunan natin o ma-addressan natin yung problema sa climate change po. Na ito po yung isang kailangan na ating pong gawin. Kaya itong ating mga teknolohiya na pinag-aaralan dito, yung paggamit po ng mga dekalidad na binhi ng palay na nagbibigay po ng mataas na ani, ay napakalaking bagay po nito para sa atin. Ang paggamit po ng certified seeds ay malaking tulong na po yan sa ating mga magsasaka, na ipinoprovide po ng PhilRice. Ito po ay nagbibigay na ng ani ng 5 to 10% na increase sa yield pag gumamit po kayo ng certified seeds. Kaya kailangan po tayong mga magsasaka ay masanay na po tayo na gumamit ng certified seeds. Siyempre po ang paggamit po ng abono, katulad po ng balanced fertilization, na hindi lang po panay inorganic fertilizer. Paggamit po ng organic fertilizer at inorganic fertilizer ay isa pong magandang bagay na natutunan natin dito sa ating project. Nalilimitahan po natin yung pagbubuga o pag-emit po ng lason na nakasisira po sa ating atmosphere. Hindi ko na po hahabaan ang aking pagsasalita. Alam po na tayo po ay nandito para sa isang napakahalagang layunin, ang maitaas po ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Siyempre po, yan ang number 1. At siyempre po, upang tayo po ay makatulong upang matugunan po yung self-sufficiency ng ating bansa, yung food sufficiency. At napakalaki po ng role ng mga magsasaka at ng sektor ng agrikultura upang ito po ay ating makamit. Sana po tayo po ay sama-sama na magtulungan. Patuloy po sanang ating programa na kagaya nito. Marami pa po sanang maganap na mga proyekto kagaya nito na makakatulong sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka at ng ating lipunan. ng PCARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Kabayan ng lahat ng ito ay kinakatigan ng ating palatuntunang ating alamin.